The kingdom of God cannot be found anywhere but deep in our hearts. Kaya ang pusong punong-puno ng galit, hinanakit at takot ay hindi paghaharian ng Diyos. Kaya mahalaga na ang ating mga puso ay buksan natin sa Panginoong Hesus upang tayo ay mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Lalo na sa kapanahunan ngayon, ang kailangan natin ay ang kaharian ng Diyos. Tatandaan nyo, hindi tumitangin ang Panginoon sa ating mga face mask o face shield. Ginagamit natin yan sapagkat patakarin ang ating pamahalaan. Subalit inuulit ko, kung ang pamahalaan ito ay magpapakumbaba, manalangin, manikluhod sa Diyos, ang lahat ng ating kinatatakutang sakit ay kusang mawawala sa ating paligid. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Ang kasiyahan na hindi mabibili ng salapi ay tanging sa Diyos nating matatagpuan. Ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay ay ibig niyang tayo ay mamuhay ng kasiyasya, ganap at kasiyasya, ang buhay na hinahanap na inibig ng Diyos sa atin makita. According to Psalm 42 verses 1 to 2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with my God? Psalm 63 verse 1 says, You, O God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. Thirst for righteousness. Tatandaan nyo, maliban tayo ay maging taong matuwid, ay hindi diringgin ang ating mga panalangin. Tatandaan nyo, nasusulat, the prayer of a righteous man is powerful and effective. For our prayers to be powerful and effective, we have to possess a righteous heart. And that only can be shared by us, with us by God. Ang puso ng Diyos ang hinahanap sa atin. Like David, matatandaan nyo, hinango ko sa mga awit ang tungkol dito. Thirst for righteousness. Iyan ang ating kauhawan. Iyan ang ating hangarin araw-araw na magkaroon tayong matuwid na puso sa paningin ng Diyos. At magkakaroon lang tayo ng matuwid na puso kung tayo ay tatanggap ng mabuting balita buhat sa bibig ng Diyos. Pawang katotohanan ang bukang bibig natin, hindi kasinungalingan. Iyan ang hinahanap ng Diyos sa ating mga puso. In the third letter of John, chapter 1, verse 4, kaluguran at kasiyahan ng Panginoon na tayo ay lumakad sa katotohanan. To the Jews who had believed Him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Makikilala lang natin ang katotohanan kapag ang salita ng Diyos ay ating iningatan sa ating mga puso. Noong unang inawit after the gospel reading, iyon po ay tungkol kay Ruth, isang babaeng nabalo ng maaga. Bata pa siya ng mabalo. Ang kanyang biyanan ay si Naomi. Ang sabi ni Naomi sa kanya, umuwi ka na sa inyong bayan para makapag-asawa ka pa ng bago at bata para magkaroon ka ng anak. Subalit, ang sabi ni Ruth, hindi kita iiwan.
sasama ko sa iyo. Ikay ay sasamahan ko. Ang iyon Diyos ang magiging Diyos ko. Ang inyong bayan ang magiging bayan ko. Saan ka man tumira, doon ako titira. Anong ibig sabihin yon? Sa lingwahe natin ngayon, ang ibig sabihin nun, walang iwanan. Isigaw nyo, walang iwanan. Walang iwanan! Kahit sa panahon ng COVID, hindi dapat nag-iwanan ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. Tatandaan nyo, hindi tayo iniiwan ng Diyos kailanman. Alam ng Diyos ang ating nararamdaman, alam ng Panginoon ang ating nararanasan, at alam din niya ang kanyang gagawin sa ating ikabubuti. Pag tayo ay natatakot, pag tayo ay inaalihan ng depression, saan tayo tatakbo? Saan tayo tukoble? Kapag tayo ay manararamdaman, may sulirain sa buhay, huwag tayong magtatago sa ating kwarto. Huwag tayong magtatago sa inyong mga silid. Lumabas kayo. Humalo kayo sa mga taong pinagharian ng Diyos. Tiyak yun. Gagaling at ililigtas kayo ng Panginoon. Pag may bagyong dumarating, kahit ang bundok ay nayaranig, wala tayong mapagtaguan. Subalit, ang nagtitiwala kay Yahweh, sabi sa Salmo 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken. Ano man ang kanyang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Psalm 91 verses 1 to 2, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge in my fortress, my God, in whom I trust. Pag tayo ay natatakot, pag tayo ay inaalihan ng depression, saan tayo tatakbo? Saan tayo tukoble? Kapag tayo ay manararamdaman, may sulirain sa buhay, huwag tayong magtatago sa ating kwarto. Huwag tayong magtatago sa inyong mga silid. Lumabas kayo. Humalo kayo sa mga taong pinagharian ng Diyos. Tiyak yun. Gagaling at ililigtas kayo ng Panginoon. Pag may bagyong dumarating, kahit ang bundok ay nayaranig, wala tayong mapagtaguan. Subalit, ang nagtitiwala kay Yahweh, sabi sa Salmo 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken. Ang mga may tiwala sa Diyos, anumang mangyari ay hindi nayayanig. Anumang balita ang kumakalat, anumang sakit ang kumakalat sa daigdig ay hindi nayayanig. Walang kinatatakutan sapagkat ang kanilang kublihan ay ang makapangyarihang si Yahweh El Shaddai. Psalm chapter 1 verses 1 to 3, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Anumang gawin ng taong tulad ng kahoy na natanim sa batisan, tatandaan nyo ito, ang tubig na tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos. Ang taong laging nakikinig ng salita ng Diyos ay kanyang isinasabuhay araw-araw, pinagninilayan niya gabi at araw, ang taong yan ay magiging matatag. Anuman ang kanyang gawin ay tiyak magtatagumpay. Magtatagumpay.
magtatagumpay. Ano ang ginagawa ng taong nagtatagumpay? Nagpupuri sa Panginoon tulad ni David. Ayon sa mga awit, unang kabanata, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukotya sa Diyos at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ng Yahweh. Binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng baptisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ayon sa mga awit, unang kabanata, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukotya sa Diyos at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ng Yahweh. Binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng baptisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tatandaan nyo, hindi tumitingin ang ating Diyos na si Yahweh El Shaddai sa labas na anyo. Ayan, laging sariwa. Tatandaan nyo, ang ating Diyos ay hindi natutulog. Araw at gabi, naghahanap siya ng pusong matuwid na kanyang mapaghaharian. Kapag tayo ay napasakop sa paghahari ng Diyos, lahat ng ating kailangan sa panahon ng kagipitan ay darating. Amen ba? So, huwag tayong hahalo sa mga chismosa. Ang Facebook, ingatan niyo po yan. Sa halip na ikalat natin ang masamang balita, ang ating naririnig, buhat sa bibig ng Diyos, ang ating ibahagi sa lahat ng tao. Kapag nagkagayon, anumang hingi natin, madalas nasabi ko sa inyo, buntong hininga lang, alam na ng Diyos ang ating kailangan. Amen ba? O tasa yung kamay. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa bumuting balita na patuloy niyong pinapahatid sa amin. Ito po'y amin iingatan sa aming mga puso. Bubulayin namin sa araw at gabi. Ang isipin namin ang kabutihan mo. You are good all the time. Sa lahat ng panahon, ang ating Diyos ay mabuti, ay gumagawa sa ating ikabubuti. Tatandaan nyo yan. Kaya, ginigising ko ang lahat. Lumabas na kayo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa anumang bagay na kinatatakutan ng mga taong walang Diyos. Ang ating Diyos ay mabuti. All the time. God is good. All the time.